Dahil hindi na naman sumipot kahit may subpina, ipinaaresto ng isang komite sa Senado si Pastor Apollo Kibuloy. Bagay na inalmahan ng kanyang abogado. Lumabas naman sa pagdinig ang kine-question namanong laki ng halagang pinapadala raw mula abroad ng Kingdom of Jesus Christ. Nakatutok si Mau Gonzales. I cite in contempt Apollo Carayon Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. Dahil hindi raw uubra ang mga pagdadahilan ni Pastor Apollo Kibuloy, ipinaaresto siya ng Senate Committee on Women and Children. Kahit may sabpina na, ay hindi pa rin sinipot ng pastor sa ika-4 na pagkakataon ang pagdinig ng Senado sa mga umano'y pang-aabuso niya sa ilang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Sabi sa sulat ng abogado ni Kibuloy sa komite, labag sa karapatan ni Kibuloy kung pipilitin siyang humarap sa komite na nagdeklara na sa kanyang guilty, napapahiya at nahaharas lang umano si Kibuloy sa umano'y public trial ng Senado at media. Pero giit ng chairman ng komite, If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Hindi po uubra ang ganitong mga excuse. noted naman ang nag-iisang pagtutol sa contempt order mula kay Senador Robin Padilla, pero kailangan ang majority vote sa loob ng 7 araw para mabaligtad ang utos. Sa pagtutuloy ng pagdinig, nagkwento ang isang OFW sa Singapore na dating miyembro ng KOJC na umabot umano sa puntong hindi makabayad sa bahay sa Pilipinas dahil sa perang binibigay sa KOJC. Ini-encourage po kami na if you're really faithful and you wanted more blessings, you can actually make your tithes instead of 10%, you can make it 90%. On top of tithes and offering, marami pa po doong nakahiliran giving, from birthday ni Pastor, from international meeting ng mga leaders. Minsan, ginagamit pa raw ng KOJC ang mga miyembro para makapagremit ng pera sa Pilipinas. Kung sakali, KOJC may be held liable for money laundering. Pagtestigo naman ng dating opisyal ng charitable organization na sinimulan ni Kibuloy para sa mga bata, nakakalikom sila noon ng perang katumbas ng mahigit 165,000 pesos gabi-gabi pero walang napupunta sa mga bata. Kino-question na rin daw siya ng Canada Revenue Agency dahil sa laki ng pinapadala nilang pera sa Pilipinas. So 2019 nag-resign na ako kasi merong 1 million plus na pinadala kami sa Pilipinas na walang explanation. Iyon talaga ang sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, walang bawas. Niloloko mo yung mga tao na nangolekta ka para sa bata, yung pala pang gasolina lang pala sa jet. Marami rin umanong miyembro ng KOJC na illegal na pumasok sa Canada at ipinapakasal sa ibang miyembro roon. Nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa para lang po magkaroon ng permanent residency dito sa Canada. So mangyari po, dahilan po ako'y talagang naturuan ding sumunod po ako. Pakasal. Mayroon pong kulang-kulang 100 na kasalan po dito sa Kingdom ni Pastor Kibuloy na puro peke. Sa labas naman ng Senado, nanawagan ang mga taga-suporta ni Kibuloy ng hustisya para sa kanilang lider. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras.